Sa Biyernes, May 16 o sa Sabado, May 17 target na may proklama ng Commission on Elections ang 12 senador na panalo sa eleksyon 2025. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia sa panayam ng unang balita sa unang hirit, hindi pa tapos ang canvassing ng mga boto at kailangan din daw ng COMELEC ng ilang araw para paghandaan ang proclamation. Target ng COMELEC ngayong araw na makatapos ng 100 Certificates of Canvass o COC mula sa kabuuang 175. May una nang na-canvass na 58 COC kahapon. Ngayong araw rin daw target ng COMELEC na makapaglabas ng unang partial and official results ng botohan. Silipin na natin ang latest sa senatorial race. Wala pa ring pagbabago sa top 12 base sa partial at unofficial tally ng datos mula sa COMELEC media server. As of 10:51 a.m., nangunguna pa rin si Bongo na may mahigit 26 million votes. Pangalawa, si Bam Aquino. Pangatlo, si Bato de la Rosa, parehong may mahigit 20 million votes. Pang-apat si Erwin Tulfo at panglima si Kiko Pangilinan. Kasunod sina Rodante Marcoleta, Ping Lacson, Tito Soto, Pia Cayetano at Camille Villar. Sa ngayon, binubuo ang Magic 12 ni Lito Lapid at Amy Marcos. Nasa 13th hanggang 15th spots sina Ben Tulfo, Ramon Bong Revilla Jr. at Abby Binay. Sunod pa rin sina Benher Abalos, Jimmy Bondoc, Manny Pacquiao, Philip Salvador at Colonel Busita. Muli, partial and unofficial po yan, batay sa 97.36% ng election returns na natransmit sa media server. Naiproklama na rin ang iba pang nagwaging alkalde sa ilang lungsod sa Metro Manila. Magbabalik sa Manila City Hall si Isko Moreno na iprinoklamang bagong alkalde ng lungsod. Si Senador Nancy Binay naman ang mauupong bagong alkalde ng siyudad ng Makati. Siya ang ikalimang Binay na magiging mayor ng lungsod. Si Maan Teodoro naman ang papalit sa asawa niyang si outgoing Marikina City Mayor Marcy Teodoro. Unopposed si Mandaluyong incumbent Vice Mayor Menchie Abalos na iprinoklamang alkalde ng lungsod. Muling nahalal sa isang termino si Taguig City Mayor Lani Cayetano. At sa Parañaque, si 1st District Representative Edwin Olivares ang nanalong alkalde. Nagka-landslide sa Tupi South, Cotabato. Patay ang 25 anyos na lalaking natutulog nang rumagasa ang gumuhong lupa galing sa bundok. Nagsagawa na ng clearing operation sa lugar. Nangyari ang landslide kasunod ng ulan sa Tupi ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Ang ulan ay pawang mga local thunderstorm ayon sa Pag-asa. Ngayong Miyerkules, posibleng muli ang mga thunderstorm. Easterlies ang umiiral sa buong bansa. Uulanin ang halos buong Mindanao at ilan pang panig ng Visayas at Luzon kasama na ang Metro Manila base sa rainfall forecast ng Metra Weather. Posible ang heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. Sa linggong ito, isang low pressure area ang maaaring mamuo, sabi ng Pag-asa. Mababa naman ang tsansa nitong maging bagyo pero inaasang lalapit ito sa Visayas, Mindanao area at Bicol region. Sa kabila ng posibleng ulan, magpapatuloy ang mainit at malinsangang panahon sa ilang lugar. Posibleng umabot sa danger level na 44 degrees Celsius ang heat index sa Sangli Point, Cavite, San Jose Occidental, Mindoro, Pili, Camarines Sur, Rojas, Capiz at Butuan, Agusan del Norte. 43 degrees Celsius naman sa Coron, Palawan, Masbate City, Iloilo City, Dumangas, Iloilo, Tacloban, Leyte at Giwan, Eastern Samar. Posibleng umabot sa 42 degrees Celsius ang heat index sa Pasay at dito po sa Quezon City, maging sa ilang pagbayan at syudad sa bansa. Good news sa mga customer ng Meralco, bababa ang singil ng kumpanya ngayong kasagsagan ng tag-init. Ayon sa Meralco, 75 centavos per kilowatt hour ang bawas singil ngayong Mayo. Katumbas yan ng 150 pesos na kabawasan sa monthly bill ng mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hours ng kuryente. Sabi ng Meralco, ang bawas singil ay bunsod ng bumabang generation at transmission charges.